Video call din kita, sir. Hindi kita nakikita eh. Ayan, si Bossing. Si Bossing, nga pala guys, sila ma'am, nagtiwala sa atin. Ngayon lang nila ako nakita, ngayon lang nila nakita yung car. Nag-deposit sila ma'am, 150. Diba? Ganun sila nagtiwala. Ma'am, meron tayong sobrang agang client ngayong araw na to mga bossing. 4 AM pa lang na madaling araw, gumising na kami niya ni Mrs. Ngayong araw kasi ibabiyahe tayo papuntang Bataan. Hindi tayo mamamasyal. Ngayong araw na to, iyahatid na natin itong ating pinakabagong unit na binebenta, yung ating Mitsubishi Expander, doon sa bago niyang owner. Actually mga boss, pagka-post ko pa lang nitong Expander na to, wala pa yatang 10 minuto. May tumawag at nag-video call na. Galing pa sa ibang bansa, si Bossing. Nagtanong lang ng ilang detalye sa atin si Bossing tungkol dun sa sasakyan. And then, after ilang minutes, tumawag ulit siya. Kasunod nun, nag-deposit na siya. Si Bossing nag-base lang doon sa video na in-upload natin. Well, kapag nagbebenta kasi tayo mga bossing, sa video pa lang sinasabi na natin kung ano yung mga current issues niya. Tapos pinapakita natin ultimo yung mga gas-gas na meron siya. Kaya doon pa lang, wala nang sorpresahan, alam na agad ng buyer kung ano yung binibili niya. Kaya on the spot mga bossing, alam niyo ba kung magkano ang down payment ni sir? Tumataginting lang naman na 150,000. Ganun siya ka-sure buyer, wag ko lang maibenta sa iba yung sasakyan. Kaya ilang minuto pa lang mula pagka-post, mark as sold agad. Tayo naman mga bossing yung klase ng seller na hindi bumibili ng maraming issue na sasakyan. Kung bibilin man natin yan, dapat minor issue lang. Tapos, ultimo minor issue na yun ay ginagawa pa natin. Pini-PMS natin yan pag kailangan na. Sinisigurado kasi natin mga bossing na wala nang gagawin dyan yung mismong buyer. Kasi nagbibigay din ako ng warranty doon sa sasakyan ko. Para nga naman, hindi niya ipapagalaw sa iba yung mismong sasakyan habang naka-warranty ko pa. Ultimo sa pagdi-detailing, tayo na ang gumagawa mga bossing. Para sa akin kasi, mas malinis yung resulta ng detailing pag ako yung gumawa eh. Maselan kasi ko talaga. Ito para magkaroon kayo ng idea kung anong itsura niya, bago ko siya i-detailing, ganyan siya kadumi. At eto na siya nung natapos. Diba? Parang brand new ulit yung engine bay, diba? Ako lang gumawa niyan. Meron na akong tutorial video kung paano ako nag-engine detailing, tapos kung magkano nagagastos ko, wala pang 500 pesos. Pati loob ng sasakyan, syempre dinidetailing natin yan para pag binigay natin to sa new owner, presentable. Maganda yung itsura ng interior, mabango at malinis. Dahil nga ako yung maghahatid ng sasakyan dun sa Bataan, kailangan ko ng kasama, si Mrs. So dadalhin niya itong isang sasakyan namin, convoy kami. Siya yung paggagamitin ko nitong aming Gilio Cabango. So, pine-prepare ko lang. Nga pala, iniready ko na rin siya ng kanyang Google Maps. Nung isang araw kasi, nung hinatid namin yung isang sasakyan na binenta namin doon sa Cavite, akalain mo naligaw si Mrs. Bago tuluyang umalis, dinouble check ko muna tong Expander. Syempre, tinest drive din namin yan kahapon bago kami mag-deliver ngayon. Dinouble check ko kung may leak siya. Tapos, syempre, siguraduhin din natin na okay yung level ng langis, yung brake fluid, yung coolant, etc. At wala siyang problema, para maayos yung ating paghatid. Dahil ready na ang lahat, tara, alis na tayo. Almost 2 hours din na maiking biyahe namin papuntang Dinalupihan, Bataan. Siya nga pala, dahil nga convoy kami ni Mrs. ngayong araw na to, may naisip akong content. Dahil pareho na 1.5 liter yung makina nung Expander at nung Gilio Cabango ko, naisip ko, what if gumawa ako ng fuel consumption comparison video kung sino sa kanila ang mas matipid? Sino nga sa tingin nyo? Isang natural aspirated na makina ng Expander o yung naka-turbocharged ng Gilio Cabango? By the way, hindi na pala dito sa video na yan lalabas. Gumawa na lang ako ng separate video, kaya sana panoorin nyo rin yun ha. So dito, pumunta muna tayo sa gasoline station para magpa-full tank. Mag-isa nga lang pala ako dito sa sasakyan dahil nga si Mrs. nando sa kabila, diba? So kailangan ko mag-video, kaya ayan, ginawa ko ng paraan. Naglagay muna ako ng cellphone holder dun sa ating bintana. Kaya pagpasensyahan nyo na ha kung minsan off yung kuha dahil hindi ko naman nakikita kung tama ba yung pagkaka-capture ng camera natin. Anyway mga bossing, dahil tapos na tayo magpagasolina niyan, tara, biyahe na tayo. Ito naman yung kuha ng camera doon sa kotse ni Mrs. Hindi na niya kailangan mag-setup pa kasi magandang klase ng dashcam yung gamit namin. 3-way channel yan mga bossing. Makikita mo yung front, kaya makikita nyo nandun ako sa unahan, diba? Of course, meron din yung rear camera. Pero mostly, ito yung meron sa dashcam namin na wala sa ibang dashcam, yung interior camera. Kaya dito makikita natin si Mrs. na nagdadrive. Alam niyo ba na may kakaibang feature ang dashcam na to? Pwede ninyong ma-view yung mismong camera footage habang bumabiyahe siya kahit nasa malayo kayo.
gamit lang yung kanyang app. Another thing, nakakausap ko kaya si Mrs. gamit yung app na yan. Actually, meron akong review niyan, panoorin nyo na lang. Pwede ko siyang kausapin dun sa mismong camera. So ngayon guys, nandito na tayo sa expressway. So kalalabas lang natin ang Mindanao Avenue. And currently, I'm running at 80 kph. Ayan, so si Mrs. nandun sa likod. Wala pa sa mood overtake yan. Pero gamit niya yung mas mabilis na sasakyan. Maya maya siguro pag medyo nagliwanag, overtake na yan. I feel parang ito na nga eh. Overtake na nga eh. Siya yata ito nasa kaliwa ko. Ayun na pala si Mrs. nasa unahan na. Fortuner pala tong katabi ko. Ayun si Mrs. nasa unahan, nasa outermost lane. Sa overtaking lane pala. Diba? Pag nakahanap ng tiyempo yan si Mrs. o overtake at overtake yan. Layo ng dinayo namin guys. Hindi kami sa Dinalupihan, Bataan para ihatid tong pantay kila ma'am sa kanilang bahay. Siyempre nakakonvoy na naman si Mami. Pagka namin pang uwi. Kasi alam nyo ba nung inalam ko kay Bossing kung anong pwede kong i-search na usable area rito sa probinsya, diba? Ito sinearch ko. Ayan, yan yung sinend niya. Ayan. Ayan. Tatanong ko nga kayo kung sa may tsupaan. Paano salsalito? Si ma'am. Nagdi-deliver lang po kami ng sa sakyan. Ito nagdi-deliver eh. Sir, check nyo muna bago ko pala kayo papirman. Sige na yan. Ma'am. Ito nga pala yung anak ni Bossing. Sa kanya ipapangalan yung sasakyan. Yung babaeng nakita nyo kanina, yun naman yung asawa ni Bossing. Ito nga pala yung kauna-unahang beses na makikita nila ng personal tong expander. Kaya syempre, ipapakita muna natin sa kanila. Malay nyo, umatras, diba? Pero eto, lahat naman ng nakita nila sa video, yun din naman yung pinakita ko ngayon sa kanila. Wala kasi kung tinatago guys, kasi ayoko nga ng sorpresahan. Although lahat naman ng issues nitong expander na to is naayos natin aside dun sa scratches and dents na tinuro ko na rin sa kanila. Kaya ako naman hindi pinagawa yun mga bossing kasi nga original paint pa yung kotse. Sayang yung pagka-original paint, diba? May mga tao kasi naniniwala na mas tumataas din ang value ng isa sasakyan kung original paint pa to. Tapos kung may mga minor scratches lang, pwede nang intindihin yon. Dahil mag-aaral pa lang mag-drive itong anak ni Bossing, ako muna yung nag-drive, ipinasyal ko muna siya para ma-test drive niya rin yung sasakyan. Doon ay pinaliwanag ko na rin sa kanya yung mga iba't ibang pwede niyang gawin dito sa sasakyan at yung mga features nito. After test drive, pinakita ko sa kanya lahat ng documents. By the way mga bossing, ako na nga rin pala ang nagpa-process ng transfer of ownership. Yan yung mga ipinapangako ko sa mga binibilhan ko ng sasakyan kasi para wala silang future liability dun sa sasakyan. Ngayon naman, yung ating mga buyers, para meron kayong peace of mind, ako na yung magpa-process mga bossing. Hassle-free na sa part ng buyer, tapos shoulder ko pa yung expenses. O diba? Good deal kung matuturing. Ganyan ako magbenta mga bossing. Bukod sa sinisigurado ko na maayos ang kondisyon ng sasakyan, pati papeles hanggang sa paggamit ninyo, ako pa yung bahala. Dito ay pinaliwanag ko na rin kila bossing yung warranty ng ating sasakyan. Yes, mga bossing, meron tayong pa-warranty. Mas mahaba pa yung warranty natin kaysa sa mga naglalakihang car dealerships. Ganun ako katiwala sa mga binebenta ko. Dahil okay na okay kila ma'am at dun sa anak niya yung ating sasakyan at approved, binayaran na nila yung natitirang balanse. And eto na nga mga bossing, tapos na yung ating deal.